So guys, so ito nag-U-turn kami. Nag-U-turn kami kasi Pupuntahan lumagpas natin. kami. So ito na yung Parkingan going to Seafloor Falls. Ayan yan. So Seafloor Falls, staging area. Base use only, pet on leash. Maximum 15 kilometers. So dami na pala tayong classmates dito. Nauna na kasi silang pero dapat talaga morning pa lang nakapag-set up na tayo dito kasi mamaya matao na to. So doon ka na malapit sa washroom dito na tayo siguro. pag-park. Puro na ba? So doon tayo siguro muna. No parking pala doon sa sign na doon. So dito tayo na mag-park. Para malapit tayo sa exit mamaya. So I'm ready. I'm going for a hike now. So I've got my phone at my back. Then yeah, those are my so yeah. Hi, good morning mga ka-wonders. Ways to Wonder here again. So guys, for today's vlog, we're here at David Thompson County, Clearwater in Alberta. So basically, this is located or situated at the middle of Calgary and Red Deer, and Jasper area, I guess, if I'm not mistaken. So guys, for today's vlog, we're going to hike, and we're going to hike to Seafloor Falls, so that's our goal, para makita natin yung Seafloor Falls na yan. So guys, ano ba yung Seafloor Falls na to? So isang hiking area dito sa David Thompson County, so basically this is only a 7-kilometer hike, and it will take you, if you're maybe an expert, it will only take you less than 2 hours, but for us it will take us maybe 2 or 3 hours. So guys, you can see lots of hiker. So ito naman is moderate hiking lang to, kaya kayang-kaya natin to, with our age. And kung makikita nyo, kasama ko dito ang aking asawa at ang aking kumari at inaanak. So may bata kaming kasama, so meaning to say hindi ganun kahirap ang hiking area na to. So guys, marireach na natin ngayon dito yung suspension bridge, so from the parking area, it will take you maybe 0.5 kilometers to reach the suspension bridge. So yung suspension bridge na to, ganda na ito kasi makitang-kita mo yung sa surroundings mo, around the vicinity is yung Saskatchewan, I think North Saskatchewan River, what they call this. Napakaganda, napaka-fresh ng hangin, napaka-fresh ng tubig. And then nagpaganda pa dito itong suspension bridge na to. So guys, kaya ba ako nito? I think so, yes. Kaya ako nito, It was designed by our good engineers, and architects. So tested yan, mga tension cables na yan. Kayang-kaya ng carry yung load na yan, yung load ng maraming tao. Tsaka yung, of course, yung sa foundation na rin niya, yung current ng tubig. Kayang-kaya, baka naka deep pile foundation.
Oh guys, so naiiba na yung linya natin, no? Napupunta na tayo sa civil engineering terminologies, pile method. Okay guys, now we're here na sa may boardwalk, no? Or walkway or pathway, what you guys can call that. And then nandiyan na yung inaanak ko naglalakad. So when you guys approach and you guys hear sa may boardwalk na to, you're being in the 0.7 kilometers from the parking area. So guys, please join us today. We're going to seafloor poles. So from the parking area, we can we will cross I think 2 suspension bridges, or I think 1 bridge, or 1 suspension bridge and 1 short bridge, no? And then they call that a seafloor river bridge. Tapos may mga canyon viewpoints dyan na makikita natin along the way. And then yung ating mga kapaligiran ngayon, kitang-kita ko, no? Punong-puno ng kakahuyan. Pwede tayong tumira dito. I guess pwede tayong tumira dito kung papayag sila. So guys, as you can see, we're approaching the second bridge. Pero ito naman is parang culvert bridge lang to, no? Kasi short lang naman to. Pero still, maganda pa rin. Tsaka napakaganda kasi nito, no? Lalong-lalo na siguro pag sa hapon yung hindi ganun kainit. Although kahit siguro summer, malamig pa rin dito, no? No? Ganda ng paligid dito. Sarap sumingot ng hangin nito. Well guys, no? Dami kong dala-dala. Pero grabe. Kitang-kita nyo naman, medyo nag-gain na ako ng weight, pero kayang-kaya kong akyatin to. At may kasama ko pa yung inaanak ko, 8 years old. So guys, I think kayang-kaya kahit mga beginner lang na hiker, kaya to talaga, kasi hindi naman yung ganong katarik. But we will see, no? Kasi nasa baba pa naman tayo, and then we don't know, pag-akyat natin baka mamaya mas matatarik yung mga aakyatin natin. But for now guys, what I know is magi-enjoy ako nito kahit 50-50 na yung hininga ko dito. Kailangan natin tumakbo ng tumakbo. Kailangan natin ng endurance, stamina dito. Well guys, so going back to seafloor poles, from the parking station, it will take you 7-kilometer hike, no? So makakakita ka dyan ng, I think, maraming viewpoints dyan. So we will see, we will find out once we get there, no guys? So si Ways to Wonder, nagwa-wonder na naman dito. So guys, if you are from Canada or any part in Canada or United States, or may plan kayo na mag-tour dito sa Canada, guys, you can take consideration itong area na to, or itong hiking spot na to. Napakaganda, hindi kayo magsisisi. Number 1, hindi lang yung seafloor poles ang nandito. Around the vicinity where we camp, doon sa David Thompson Resort, doon kami nag-camp. And then nearby lang itong seafloor poles for our hiking activity. So dito na kami ngayon, and then later on we'll go down to Peyto Lake, and hanggang pa Jasper, hanggang pa bump na to, paikot kasi to eh. So guys, it's partly itong part na to is medyo matarik, no? Yeah, siguro mga inclination na ito around, let's say 45-60 degrees. So medyo stiff siya itong ano na to, cliff. So guys, we still manage to hike, no? We still manage na kinaya naman.
si inaanak ko nga kayang kaya pa walang reklamo, pero yung ninong nasa dulo, huling-huli. Paano naman kasi mga ka-wenders, mayroon akong dala-dala 5 kilo sa harapan ng tiyan ko. So yeah guys, if you plan to go for a hiking, be better na kailangan yung inyong body conditioning is talagang nakapaghanda kayo, nakapag-ready kayo, or otherwise kailangan kayo ng oxygen at the middle of your journey or the middle of your hiking, you know. Well guys, ang ganda-ganda dito talaga. If siguro parang nasa Baguio lang to, no? Kung may chance siguro na tumira dito, kung magiging residential area to, gusto ko dito. Mayroon ka lang cabin dyan sa isang dulo dyan, tapos no, yung paligid mo ganito, kakape ka in the morning pagising mo, sa hapon naman pwede kang mag-wander dyan sa paligid dyan. So napakaganda. Alam mo ba, minsan feeling mo sa mga areas na ganito, sa mga ganito kagandang mga nature, feeling mo kahit may sakit ka, magaling ka, wala kang sakit. Nakaka-add up yun, nakakatulong yun, no? Mga guys, try nyo to pag may chance kayo. You guys can try it. Yung hike, yung mahilig kayo sa nature, you guys can try to hike sa Sipor Falls, no? Guys, I think malapit na tayo. So it's been like more than an hour na tayong naglalakad, or close to an hour na nag-hike. So dala-dala ko yung mountaineering bag ko, tsaka yung mga tripods, pero hindi ko alam kung mayroon akong dalang pagkain. Man, huwag ka masyado dyan sa cliff, tarik yan. Diyos ko po, ang taas-taas nito, grabe, ang ganda. Ay, napakaganda po talaga, napakataas, pero napakaganda ng view. Wala pa akong masabi. Sana po kayo po ay mayroong karoon din po ng chance upang madalaw ito. For now guys, ito muna ang pagtiyagahan nyo, ang aking mga video, na sana ay maka-inspire sa inyo. Mga ka-wonders, shout out nga pala sa aking kaibigan, matagal na kaibigan at classmate ng college na si Engineer Leo Vargas. Pre, shout out na kita. And sa mga ka-wonders natin na gustong makita kung ano ang mayroon dito sa Sipor Falls, eto na po sila. Itong hiking na to is hindi siya ganun kahirap, moderate lang siya actually. So manageable siya. Hindi po ako ganun nahihirapan kahit na medyo mabigat-bigat na po ang aking katawan. Yan guys, nice view, napakaganda, napaka-fresh ng hangin, ng tubig. Nararamdaman ko mga ka-wonders. So dito tayo sa viewpoint na to. Wow, amazing. I'm on the top of the mountain. Guys, napakaganda talaga. Guys, make sure na kung may kasama kayong mga bata, pagpunta nyo dito, tignan nyo rin kasi medyo mataas talaga. So guys, ito na yung Sipor Falls.